nung na-detect siya na may esophagus cancer o esophageal cancer, nasa tawag dito, nung pinaprocess na lahat yung test niya, inano siya, endoscopy, CT scan, PET scan, tapos nung later on, nung nalaman nga na cancer talaga sa esophagus, meron inano na doktor yung tawag dyan, yung doktor niya, oncology niya na ini-refer sa Sacramento Kaiser na surgeon. Then na-meet namin sila. Then sabi ng surgeon, yung kaso niya nga, esophageal cancer, only 20% ang nakaka-survive. At talagang bihira yung cancer na gano'n at wala pang nalalaman na talagang pang yung nakikitang gamot para doon. Kaya talagang kami takot na takot at talagang worry kami sa kanya. Kasi sinabi niya pa yung lahat ng pasyente niya, most of them are may naglilik kaya matagal sa hospital or may ibang infection na nangyayari. Talagang delikado yung gagawin sa kanya. At yung surgery niya, yung hiwa na gagawin dito sa malaki at doon lahat gagawin. Doon lahat padadaanin. Then, puputulin kasi yung niya, esophagus, iduduktong doon sa may, aalisin yung part na may cancer. Sorry. Tapos, ayun nga, kaya talagang kay Lord na lang namin lahat, pinaubaya lahat. Sa kanya na lang namin lahat pinaubaya kung ano gagawin niya at kung bahala na siya sa dito. Thank you. Then yun unang chemo munang ginawa sa kanya for session, isang buwan yun, every week kinikimo siya. Then kasabay noon radiation every day, maliban sa Saturday, Sunday, 5 weeks siyang nira-radiation. Awa din ng Diyos sa tulong ni Lord. Wala siyang naramdamang anumang side effect, only konting nagwiwik lang siya kinabukasan, pero lahat ng sinabi na pwede niyang mangyari sa kanya, pwede siyang magsuka, mahilo, bumaba lahat yung mga sa immune system niya. Lahat yun, wala siyang naramdaman. Talaga si Lord, napakabuti niya sa kanya at tawagin mo lang siya. Araw-araw, kada may radiation siya, wala naman siyang ibang yun lang, nagbibig lang siya ng konti kinabukasan. Tapos sinok, yun lang. Pero yung mga pagbabamit, nausea, hindi niya naramdaman yun. At yung pagbagsak ng katawan niya, pagka lugas ng buhok, wala din, wala lahat. Pagkatapos nun, after na kagad siya, yung surgery niya, talagang sunod-sunod yung mga appointment niya, talagang dire-diretso hanggang January 12 sinurgery siya. Pero kinausap ko na kami ng surgeon niya na yung mga dapat na mangyayari sa kanya after surgery, hindi nila sure kung magiging okay dahil nga 20% lang ang nakaka-recover sa ganon. At ang maraming
pwedeng maging infection, maging mag-ano sa lungs, pwedeng magkaroon ng magkalik yung kanyang surgery at kailangan niyang magkaroon ng feeding tube. But praise the Lord, Lord is really good. Hindi niya naranasan lahat yun, hindi nag-take 6.5 hours yung surgery niya. Lahat yun, nung gabi, nakalakad kagad siya. 5 days siya sa hospital, but minomonitor yung nagkaroon lang siya nung drain. Then, pero aside from every wala lahat yun, okay, naka-recover siya kaagad. Ngayon, ini-immunotherapy siya. Parehas din ng magiging side effect ng chemotherapy kung sakaling may awa ng Diyos, nakaka-second session na siya, pan-third na sa Tuesday. Awa ng Diyos, wala rin sa ibang nakapag-grocery na kagad. Pumunta na ng grocery kinabukasan, hindi nagtaka nga ako kung bakit pero wala, okay daw ang pakiramdam niya, wala siyang ibang naramdaman. Sa tulong at awa ni Lord. Kaya tawag lang kay Lord talaga, isang tawag mo lang at taimtim sa iyong puso at sa iyong pananalig sa Kanya. Lahat talagang walang imposible kay Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. See how the Lord works. Mga prayers ng lahat ng Couples for Christ, prayers ng kapatid, mga kamag-anak. Maraming nagdasal sa Kanya, sama-sama. Lahat ay umiling ng Kanyang kagalingan at lahat yun ay nangyari. Praise you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. You're the healer. Yeah. You're the healer, Father God. The healer. You're the King of Kings. You're the Lord of Lords. I praise you. Yeah, there's nothing impossible. You are alive, Lord, Father God. You're alive. You're alive. You manifested to us that until now you do healing, Father God. As we praise you, we glorify you, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus Christ. Praise the Lord. King of Kings, Lord. Wala, Father God, imposible sa mundo ito. We're just here, Lord, to say that you're alive. We are, Lord, our witness. Our Lord, our witness, Father God. Thank you, Lord, for holding on us, for giving us strength, for giving us the faith that could move mountains, Father God. And I know, Lord, many will be listening to this testimony. And this is what we need right now when people say there's no God. No, there's God, there's God, there's God. There's God that heals. Even as na family niya, talagang hindi niya binigyan ng worries. Hindi niya kami pinag-alala kung kahit saang bagay, lahat dumaan ng napakagaang sa amin. Napaka-buti ni Lord. Praise you, Lord. In His name, amen, amen, and amen.